Magpapa-car wash kami, guys. Sabi nga nung mami, yung nanay ba? Yung nanay at saka bata, sabi, so, it's so cold! Sabi ni Ita naman, sabi mo na, yung tubig daw, para daw inanong sa ice. Ice lake. Ice lake, galing sa lake. Sobrang lamig ng tubig, guys. Sabi niya sa akin kanina, sana naman, mami, yung mid lang daw. Mid hot, mid cold. Hindi naman kasi pwede na. Meron. Basta naka-full siya. Meron yan. Ayan. Self-service na car wash. Kinancel ko yung ano. Yung isa. Kasi nakakagasgas, diba? May nag-comment. Ay, meron nga review. So, yun pala guys, hindi na kami dun sa Northern Lights. Yung sa may, sa may self-serve, ay ano pala? Ano yun? Hindi, automatic. Automatic na car wash kasi nagasgasan nila yung sasakyan. Mahirap yung ganon. Dito na lang kami sa mga ganito, self-service or yung automatic na hindi, walang ganong tela na umiikot. Yung water lang talaga, yung parang sa co-op dati. Dati kasi sa co-op kami nagpapa-car wash. Yun, water lang talaga yung nagbubuga. Doon kasi meron siyang tela, umiikot. Hindi lang tela yata yung isad be. Parang plastic yata yun kung sobrang putik ng isang sasakyan, wala na. Mapupunta na sa'yo yung mga putik. Kasi di naman nila inaano hindi naman nila nililinis. Kumbaga tuloy-tuloy yung mga sasakyan na pasok. Kaya nagagasgasan. Hindi ka naman nakabawi doon. Kinancel mo na. Hindi talaga pwede i-transfer dito. Hindi ko alam Kasi total ito, dami na tong Hanggang ano pa yun, Ang dami na tong gasgas man. Turn. Ayan na guys. May instruction siya kung paano gagawin. Pero patayin para si PND umiyak. Para di siya magising. Kaya alam nyo guys, maganda talaga kung may bahay. Kasi sa bahay, syempre ikaw lang yung mag-car wash. Tapos bibili ka lang ng pressure washer. Maganda pag may sariling bahay kasi hindi ka napupunta ng mga ganito. Pero ang kagandahan lang kapag pumunta ka dito, kumpleto ng sabon. Kumpleto sila ng mga sabon dito. Tsaka meron din silang wax. Yun lang ang difference naman. Pero kung bibili ka naman ng sabon na maganda sa bahay nyo, tsaka may wax na din okay na din, hindi ka gagastos sa diba? Kasi magkano din yung inaabot dito Pero ito kasi maliit lang nasa sasakyan. Maliit lang yung nagagastos namin. Kumbaga, yan, $2. Water, rinse, ganun. Sakto na siya sa sa $2, ganun. Pero kung sobrang putik siya, yun, doon ka mapapagastos ng malaki. Pero pag yung alikabok lang, gaya ng ganito na summer, alikabok lang, wala. Okay na yung $2. Kasi nung una nag-car wash ako, nagkasya lang siya sa $2. Ayan, si Daddy. Malapit na siya matapos. Kasi na 30 seconds na ba? Yeah, meron siyang seconds doon. Yan, yung hindi siya may second siya kung ilang seconds na lang yung natira. Malapit na siya matapos Ayan, tulog na si Alicia guys. Si Pio tulog din. Nandito na kami sa bahay. Pagdating namin, pinaliguan ko kaagad si Alicia. Tapos aayusin ko pa yung ibang mga gamit. Huhugasan ko na para wala nang mga hugasin mamaya. So, sobrang init sa labas ngayon guys. Ang sarap. Masarap yung pero ang problema nga yung tubig doon sa pinaliguan namin sobrang lamig. Kaya hindi nag-enjoy yung mga bata. Si Ethan hindi siya nag-enjoy kasi sobrang lamig. Kaya sabi ko baka sa ibang splash pad baka medyo okay doon. But yeah, hinutusan ko si Daddy guys. Pumunta siya sa Costco, bumili ng bigas kasi nga walang naka-sale ngayon. So
sabi ko sa Costco na lang siya kasi mura yung bigas doon, $32 lang. Kasi yung sinisale nga sa Real Canadian, kapag hindi siya nakasale is 38 something yata. Nalimutan ko din, but mga ganon ang presyo niya. Mas mura pa din yung sa Costco na bigas. So, doon ko na siya pinabili. And then, sakto is nag-text na yung Shoppers Drug Mart sa akin na pwede nang pick upin yung pills ko. Yung ano kasi dito guys, yung gamot kasi is kapag tawag na yun, kung magre-refill na, kusa nang mag-detect sa'yo yung drugstore na pwede na pick upin yung refill mo. Kahit na hindi ako tumawag doon na magre-refill ako, kahit hindi ako tumawag, automatic yun na i-refill nila. So ngayon, para hindi na ako lalabas nga, minessage ko na kay Daddy. Sabi ko, Daddy, subukan mong pumunta ng Shoppers kung pwede bang ikaw yung mag-pick up. Kasi para hindi na kami lalabas. Alam mo, hassle kapag lumabas ako, bit-bit ko yung mga bata. So, sana ay payagan nila na si Daddy yung mag-pick up ng mga pills ko. Kasi dito, yung pills ko is 3 months lang. Pagkatapos ng 3 months, refill na naman. So, ngayon is, natitrace na nila na malapit na naman maubos yung pills ko. So, automatic na yun pick upin. So, free na pala yung pills dito guys. Free na dito sa Manitoba. Hindi ko alam sa ibang province kung free din. Kasi iba-iba ang mga probinsya kung ano yung mga health benefits nila. Kasi dito, gaya nga nung nakwento ko, yung tuli ng bata dito is libre. Sa ibang probinsya naman, hindi siya libre. Hindi ko sinasabi na libre siya any ages libre lang siya sa up to 18 months ba? Up to 8 weeks. 8 weeks na bata. So, mga 1 month na bata. So, yun, free siya sa tuli. So, sa ibang provinces, hindi siya libre. So, dito sa Manitoba is libre siya. So, same sa pills. Yun, libre kami dito sa Manitoba. And yun, ay hindi ko din alam sa ibang probinsya. So, yeah. Kanina pala ay nakatulog ako. Habang katabi ko si Pio. Kasi natulog din si Pio kanina. Pero yun nga, hindi mahimbing yung tulog niya. Ngit-ngit siya ng ngit-ngit kasi nainitan. Hindi ko pa siya napaliguan kanina. Ngayon, ayan, naligo na siya. Ayan. Napaliguan ko na siya kanina. So, kaya, ngit-ngit siya ng ngit-ngit. So, ngayon, tawag si Daddy sa akin. Kasi, syempre, siya lang yung nag-grocery ngayon sa Costco. Kasi nga, nakapag-grocery na ako ng kaunti sa No Frills. So, tinanong niya ako kasi, kung may manok pa ba ako. Sabi niya, yung manok daw doon ngayon, 3 piraso, $29 lang. Diba nung tinignan ko kanina sa No Frills, ang isang piraso, $18. Ang mahal. Ang mahal ng manok dyan talaga. Hindi ko alam Hindi ko alam kung hindi nga nakasil yung paa ng manok doon, ay yung hita. Kung hindi nakasil, hindi ako bibili. Kasi mahal. Mahal yung manok sa No Frills. Ang manok sa Costco talaga ang mura. Pero yung baboy naman din doon ang talagang mahal. Kaya sabi ko huwag siyang bumili ng baboy kasi meron pa naman ako nabiling baboy galing sa No Frills nung nakaraan na nakasale siya. So, yeah, hindi mo na ako nagpabili ni Daddy. Good morning guys! So, ngayon ay nag-aayos ako ng mga gamit namin kasi inuunti-unti ko nang ligpitin. Kasi aalis na kami dito sa apartment namin guys. Hindi na talaga namin matiis dito sa apartment na to. Kaya, ayan, na kami ngayong araw. Nag-file na kami na lilipat na kami. Aalis na kami dito. Tapos, nakapagbigay na din si Daddy ng notice sa RM dito. And then, naghahanap na kami ng malilipatan. Kasi, itong baba nga namin, panireklamo pa din sila. Wala na kami magagawa. Ginawa na namin yung best namin, diba? Naglagay na kami ng mga, alam mo yun, mga wrapper sa labas. And ganun pa din. And nagtutok-tok pa din talaga sila sa amin dito. Kahit na, alam mo yun na, kami na nga nag-a-adjust sa kanila. Kahit na may mga maliliit kami. So, yeah. Mahirap na naman to na lipatan. Kasi syempre marami kaming gamit. Buti na lang, hindi kami yung bumibili-bili ng mga gamit. Kasi hindi din talaga advisable na bumili ng mga gamit. Tapos hindi pa yun sarili naming bahay. So, ngayon na may mga bata kami, mahirap talaga para sa amin na mag-apartment kasi nga
hindi lahat ng mga tao ay nakakaintindi sa mga bata. Kasi, syempre, iba din naman yung mga lahi dito. Iba-iba ang mga culture. So, hindi din namin sila masisisi ko. So, kami na lang talaga ang aalis. Pero ngayon, meron na kami natignan nung nakaraang araw. Hindi na ako nakapag-vlog. Nakausap na din namin si ate kasi Filipina din yung resident manager doon. Townhouse yung tinignan namin. At sana ay papayag sila na August 1st kami lilipat. Kasi ang end pa ng contract namin dito is mid of August pa eh. But pinakaiusapan namin na sana ay pwede pa kami, i-accept nila yung application namin by August. Kasi bakante na yung bakante na yung townhouse doon. And ready to occupy na talaga siya. But then yung contract nga namin 2 months notice kasi dapat. So yun, hintayin pa namin talaga na matapos yung contract namin dito. But pakiusapan namin na sana ay pwede na kaming umalis dito by August 1. Kasi naghahanap kami na ngayon ng apartment or townhouse talaga. Townhouse or bahay na ready to occupy by August 1. Kasi hindi namin kaya kung July 1 kami lilipat. Kasi magdo-double pay kami. Magbabayad kami dito sa apartment pa. Tapos doon pa. Kaya ngayon naghahanap kami ng pang August 1st. In case kung hindi papayag yung may-ari doon sa townhouse na kausap namin na Pilipina. But hopefully ay papayag sila kasi malapit lang dito guys. Nasa likod lang dito na building. But yeah, mabilis lang din maglipat kapag ma-approve kami doon. Ayan si Pogi. O ito na yung mga maleta guys. Kasi inuunti-unti ko na yung mga damit namin. Ninano ko na kasi mahirap kung the day na paglilipat pa ako mag-aayos. So ngayon inuunti-unti ko na sila para hindi na kami mahihirapan. Kasi syempre si daddy lang yung tapos may mga pamangkin lang siya. Yun lang ang katulong namin pag naglilipat kami. Patulugin muna kita. Tulog muna tayo. Sige. So, yun na nga guys, no. Matutuloy na talaga yung paglalayas namin dito. Uy, sa mga, so mga nagsabi sa akin dati na napalayas kami. Hindi kami napalayas. Kami ang umaalis. So, yun na nga guys. Napag-desisyon na talaga namin ni Daddy na umalis na kami habang summer pa lang. Kasi, talagang apakahirap. And, yun nga. Mas maganda kasi maglipat na summer, hindi ganun kalamig. Kasi nung naglipat kami last year, malamig na. And then, masakit na sa kamay nila Daddy kapag naglilipat. So, ngayon, ang target namin na hinahanap talaga ay townhouse or it's either na apartment siya pero nasa baba or sa basement. So, yun ang mga hinahanap namin ngayon para hindi na kami yung palipat-lipat talaga. And, yun nga. So, yun lang guys, na i-share lang namin. So, ngayon, well, anyways guys, that's okay. That's life. Siguro nakailang lipat na kami. Apakadami na namin lipat. But, nung una kasi, may mga dahilan kami noon. Yung una kasi is, lilipat kami ng ibang town, tapos bumalik na naman kami ng city. So, kaya kami naglipat-lipat. So, ngayon naman, ang dahilan naman ay yung mga anak namin. Yun nga kasi ayaw yung nasa baba namin na maingay. Retired na kasi sila, kaya ayaw nila na maingay kasi lagi silang nasa bahay. So, iniintindi na nga lang namin and kami na lang talaga yung haalis dito. Kasi matagal na sila dito guys 11 years na. So, yeah, kami na lang yung aalis and maghanap talaga. Kasi hindi na kami masaya. Hindi na kami masaya dito na lagi kong sinisita yung mga anak ko. Siyempre, mga bata, gusto pa din maglaro, yung mga ganun. So, konting nai-stress. But, that's fine. Ganun talaga. Ngayon, supposedly, si Daddy ay mag-work. Pina-absent ko siya kasi gusto ko siya yung makipag-usap dun sa resident manager namin dito. Kaya nag-absent si Daddy ngayon. And then, ngayon, inutusan ko siya mag-igib ng tubig. And bumili ng chicharon kasi nagmunggo ako ngayon. Maulan-ulan kami ngayon guys. But hindi naman malamig. So, yeah, nag-aano na naman ako. Nagliligpit. Ako yung parang tinatawad ako.
Tinatamad ako magligpit. Yan ang nakakapagod, ang magligpit, ang mag-aayos, ganon. Tingnan yung ano ko guys. Tripod. Sa wakas, makakapag-vlog na ako ng ayos. Dumating na din. Ayan. Nung Friday ko yata to in order eh. Ang laki naman ng box eh. Maliit lang naman to. Ayan. Wait lang po. Wait lang. Ayan. Oh, ang laki ng box. Ang liit lang ng laman. Diyos ko, Amazon. Ayan. Ito yung binili ko. Iba siya nung dati kong tripod. Ito is medyo maliit daw siya. Sabi, meron siyang ganito. Yan, wala na. Oh, malaki din pala. Kasing laki din pala niya yung ano. Akala ko. Ano to? Important information. Yan guys, oh. Meron siyang ano. Please hold gently to avoid pinching your hands. Do not place on. Okay, meron siyang ano. Tanggalin daw natin to. Ayan, yung parang remote niya na pag nag-click ng camera. Oh, tsaka siya lalabas. Ang ganda, ang cute. Ayan, gamit ko na siya guys. Ang ganda. Maganda siya. Ayan oh. Matibay. And ito is tatago ko lang kasi hindi naman siya kailangan para sa cellphone ko. Ang ganda niya. Magaan pa kaysa nung dati kong nabili. So yeah, makakapag-vlog na ako ng ayos. Hindi na ako mahihirapan mag-vlog. So ayan na guys. Ayan na yung munggo ko. Hindi pa siya totally. Pero nakahiwa na ako dito ng bawang, sibuyas at saka kamatis. Lalagyan ko ng kalabasa at saka baboy yung ipangsasahog ko. Ito pala guys, so kinuskus ko yung gilid niya kasi nairita na talaga ako. Ewan ko kung nasira ko siya kaunti. Ito hindi ko makuskus. Ang nakakairita siya tignan na sobrang dumi niya. And yun nga. Puntahan ko lang si Pio kasi nagagalit siya. Hindi pa kasi kami nag-lunch kasi matagal ako nakapagluto. Gawa nga nitong inaayos namin yung application, yung form. Kasi meron kami pinilapan na form na yun nga, aalis na kami dito. Tapos nakapagbayad na din si Daddy ng $75. Na-busy kami ni Daddy. Kaya ganun. Anong gusto natin? Say hi! Dali na. Ay, nako. Matutuwa na sila lolo sa baba, guys. Kasi sa wakas, wala na yung mga bata na maingay. Matutuwa sila. And I'm happy for them then. Kasi syempre, mahirap din yung, syempre may mga iniinda na sila ng mga sakit. Okay lang yun, ganun talaga. Tayo na lang ang iintindi kasi tayo pa ang mas bata. Tatanda din tayo. No, tatanda din tayo. Naligo ka na, Pio, ha? Baka naiinitan ka na naman. Mainitin kasi siya, guys, eh. Laging pinapawisan. Right now. Ay, talaga po. Si Pogi. Ayan, guys, nagisa ko na yung baboy at saka mga sibuyas, bawang. Mas gusto ko kasi medyo tostado yung baboy bago ko to ilagay yung munggo. Kaya tostado ko muna. Nag-init na ako ng tubig para din sa munggo and then ito later ko ilalagay. Ito na pala yung munggo ko, guys. Yan. Nakakain na din kami ni Daddy. Tapos sinundo na niya si Ethan kasi
ayaw ko sumama magsundo ni Ethan. Siya na yung nagsundo. Kasi tulog si Pio, si Alicia naman is inaantok. Ano bebe? Yun pala guys, nakausap namin si ate nung sa townhouse na nagustuhan namin. Sabi nga nung amo niya, hindi nga daw kasi nabakante siya ng June. So gusto nila na marentahan na talaga ng July. So ngayon, ang in-advise sa amin is magpasablit kami. Kaya nga naghahanap kami ng magsablit dito para talaga makaalis na kami dito by July. At sana ay merong dito, ma-approve din dito sa apartment namin. Kasi para hindi na kami magbabayad. Kasi sayang yun guys. Sayang talaga yung nakita namin na townhouse. Kasi nandito lang, sa likod lang talaga dito na apartment. Tapos malapit lang kasi sa lahat talaga. And malaki na yun para sa amin. And ang kagandahan kasi is malapit lang talaga sa work ni daddy at saka sa school ni kuya. And ngayon, na-busy ako. Pinost ko na yung apartment namin sa Facebook. And yun nga, kanina ay meron na kaming napaview na namin kanina ng isa. Tapos meron na din nag-chat sa akin na nagpa-send ng mga video. Gano'n, nag-send na din ako ng video sa kanila. And sana ay meron pang iba na maghahanap. Kasi syempre, paunahan naman sila Kung sino yung unang ma-approve, so sila yung magsasablit dito by July. And yeah, sana ay may mahanap kami talaga. Kasi malaki-laki kung dalawa yung apartment namin na babayaran na July. Kasi yun nga, nasasayangan kami ni daddy kung hindi namin kukunin yung townhouse na yun. Kasi maganda talaga. Maganda yung townhouse na yun. Maganda yung area. So, we're praying na makahanap kami ng magsasablet. So, yun lang guys. Update ko kayo kung ano yung mangyayari sa amin. Sa paglilipat na naman namin, Diyos ko. Apakahirap maglipat guys. Apakahirap. But wala kaming choice. Kasi nga, panay-complain pa din yung baba namin. And wala na kaming magagawa kasi nga mga bata to. Kaya kailangan na talaga namin umalis. So, update ko kayo kung ano yung update namin sa mga susunod na araw. Kung makapag-vlog pa ako kasi sobrang busy ko ngayon. Nag-aayos ako ng mga gamit namin. So, yeah. Sana ay ma-approve kami dun sa na-applyan namin. So, update ko na lang kayo sa next vlog. So, maraming salamat sa panonood ng aming mga vlog. So, don't forget to like, share, and comment down below kung may mga gusto kayong i-comment. And then, don't forget to subscribe. See you to our next vlog. Bye!